Authorities continue clearing a creek in Baclaran where large amounts of trash piled up after days of heavy rainfall. And for the latest, we now have mobile journalist Francis Rivera. Francis, gaano karaming basura ba ang nakolekta na dyan? Yes, Bulid. Ayon sa LGU or LGU, 244 tons of trash o yung garbage, yung kanilang nalikom ngayong araw with over 45 trucks na mga punong trucks ang nakuha nilang mga basura dito. So far dito, Pauline, medyo nakakita na rin naman tayo ng improvement from yesterday, no? Dahil ito, bibigyan ko kayo ng reference dito. So kung nakikita niyo yung puti, itong parang mark na puti na ito, iyan yung lagay inong basura from yesterday o mas mataas pa diyan, ano. Pero nakita nga natin na medyo subsided na rin yung mga basura, no, dahil nga sa buong araw na halos paghahakot ng mga basura ng LGU ng Parañaque kasama ang MMDA at ang DPWH. So as you can see, tuloy-tuloy pa rin naman, may mga personnel pa rin from LGU ng Parañaque, yung from Sentro. Ayun, ando pa rin sila, nakalupog pa rin sa may creek at may mga bako pa rin na kumukuha ng basura hanggang sa mga oras na to. Francis, alam na ba ng mga otoridad kung saan galing yung mga basura na yan? Ano? Kasi first time yan mangyari sa lugar na yan sa Parañaque. At hanggang kailan ba tatagal itong cleanup operations? Ulit dun sa lugar kung saan talaga nagmula itong mga basura na ito, sabi ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares, galing to sa mga different city na connected dito sa Manila Bay, kasi itong creek na ito, itong Redemptorist Channel, connected sa Manila Bay. So noong mga nakaraang araw kung saan nga walang tigil yung pag-uulan at nag-high tide nga raw yung Manila Bay, talaga naman dito na rin yung parang naging catch basin na mga basura. So basically yung mga basura na nanggaling dito ay from Metro Manila and as well as sa mga ibang kalapit na probinsya sa Metro Manila na connected dito sa Manila. Ano? At isa pa doon, no, ang target nila, Pauline, na matapos itong cleanup drive or itong cleanup operation nila dito sa Baclaran, within this week, kung hindi naman aabutin daw talaga ng 2 weeks para nga talagang makuha na at malinis lahat ng mga basura dito sa Redemptorist Channel. Francis, may mga measures na ba na naisip ang local government ng Parañaque o kahit yung national government, ano, para hindi na mangyari yan muli kapag tag-ulan? Yes, Pauline, ang unang binigay sa atin, nakipag-coordinate na daw ang Parañaque LGU sa MMDA kung saan nga maglalagay pa nga raw sila ng mga trash trapper. Ito yung mga trash trapper na itong mga makikita pa sa ating screen. Ayun yung kung nakikita nyo po yung yellow lane na doon sa may backhoe, yun yung trash trapper, no, na ilalagay daw po doon sa may mga gitna kung saan nga hindi na maiipon pa, kundi kumbaga doon na sila mag-i-stay at doon na sila mismo kukunin, no. Pero highly encouraged ng mga otoridad naman na disiplina raw ang pairalin. No, parang hindi na maulit itong tuloy-tulinadang basurang naipon dito sa isang creek sa Baclaran, no. Ini-encourage nila na magkaroon ng responsible na waste management ang bawat isa para nga yung mga maliliit, lalo na yung mga maliliit na basura, actually dito, Pauline, nakikita natin halo-halo, pero karamihan mga styrofoam, mga plastic bottles at yung mga sachet na mga candy at yung mga chichirya na mga pinagkainan, yun yung mga usually na nakikita natin ditong mga basura. Kaya yun yung highly encouraged nila na magkaroon ng disiplina ang bawat isa. Pero so far from doon sa government, yun yung nire-request ng Parañaque LGU na magkaroon pa ng trash trapper para dito sa creek ng Baclaran.
Oo, disiplina talaga kailangan, Francis, ano, kasi health hazard rin yung ganyan karaming basura na naiipon, ano. But for now, thank you very much for those updates. That was mobile journalist Francis Rivera.